Eric, ang unang ginagawa ni Eric sa ako na dapat daw magbinisaya ko, pero tingala ko ganong naging English, maging siya din. So anyway, greetings from the people of Cagayan de Oro, especially from sa atong mga igsuon sa Golden City Alliance Fellowship. Ako karon diri uban sa masawa together with some friends for a short vacation. And pasalamat ko sa atuang simbahan diri, gitagaan ko tag opportunity nga maka-speak sa inyo. This morning, I would like to start with a story from a pastor. No, hatag siya message sa Santo Domingo sa iyang simbahan. Na inaanig yun ang setting nun, na wala, na ito nga bahin sa gilingkuran. Niya, pagsaka niya sa stage, una niya ipangutahan na siya. Ang atong mensahe karon about sa paghigugma. Now, kinsa karon ang nakadungog na sa inyo nga ani nga mensahe. Ngala siya kay walay pataas. Walay nakadungog sa inyo ani. Ako naman yung gihatag diri na Tagalog daw. Ay. So, pasensyahan niyo yung Tagalog ko minsan or dili magaling minsan nung murag tono gid siya og Bisaya. Bisaya gid ko. So, may isang pastor, balik sa lugar, no? Anyway, padayuno na ako, no? Sabi niya, sino ba nakarinig sa inyo na nitong mensahe about sa pagmamahal? Tingala siya kay, nagtaka siya, ay tani ko isut na rin ng Tagalog at Bisaya. Wala nagpataas, kamot. Pastor, wala. Ala, pamauli mo. Pauli yan. Tingala ang mga mag-vision, ipapauli. Pagka next Sunday, no, before pagsugod sa message, nagstorya na ang mga tao. The last Sunday na pag-ipapauli ta, kaya walay naminaw, walay nakadungog sa mensahe ni Pastor. Tuhon ito niya karon dapat magpataas na kita. No? So, okay hapon, anang Pastor, ako mensahe karon about sa pagpasaylo. Now, kinsa karon diri sa inyo ang nakadungog na aning mensahe, pataas tanan. Taas kita na. So nakadungog naman mo tanan, hala, pamauli mo. Pauli na sa niya. Siguyan kayo. So nabalaka na gina ang mga congregation, kinaunsa naman ni, kung wala yung nakapadungog, papaulion. Pag nakarinig naman lahat, papauin rin. Next Sunday, nagsabot ng congregation siya na. Ani na lang, para nasigurado nga di kita papaulion. Kani nga side, kung sa'y pangutanan ni Pastor, pataas mo. Ani nga side, pili magpataas. So, tuon man, the Pastor said, and asked again the question, ako ang mensahe karon. My message is about humility. No, kinsa sa inyo nakadungog na ani nga mensahe? Pataas diri wala. Siya ayo. Atong mga nakadungog, tingnin niyo tong wala nadungog, pamauli mo. Now, my message this morning is about giving. Now, kinsa sa inyo nakadungog na ani? Wala? O katong mga nakadungog na, tingnin ninyo itong wala pa, pamauli na ta. Para daliran. Anyway, like ingon ni Eric, I am one of the core leaders sa Young Couples Ministry in our church, and one of our trust is to teach, tudluan ang mga magtiayon, no? Pagko sa kaminyoon. Dili lang sa unsa ang kaminyoon, but particularly po sa area sa giving, no? And para sa amoa, and I believe, no, you will agree, na tanan po mumuyon sa kuha nga ang paghatag diha sa Ginoo isa sa pinaka-importante po nga dapat masabtan sa tanan niya nga mga kanakan. Ano? Gusto ko magsugod sa verse diha sa 3 John chapter 2. Nagaingon, no? Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. No, so mo ni siya ang gusto sa Ginoo sa iyang mga kanakan. Nga dili lang sa usa nga area sa atong kinabuhi kita mapadalanginan. Patanan nga parte sa ato ang kinabuhi, no, will go well even as your soul is getting along well. Ambot pasabot nini, no, ibig sabihin nito ay lahat ng area ng ating buhay ay gustong
i-bless ng Panginoon. He wants to bless us in all areas of our lives, and that includes our finances. Now, let's not be too spiritual. It's good to be spiritual, but we need to also be practical. No? Kay sa kinabuhi, whether you like it or you like it more, you need money. No? Kinahanglan namin ang kwarta. And many times, no, diri nga area, daghan mga Kristohanon dili magkasinabot, no? Para sa ilaha, basta kwarta na gani, wala ko'y labot anak, no? Hatag na ako ang serbisyo, ako ang kinabuhi, pero pag abot na sa kwarta, murag, ako sa nangampuan o kadaghan. No? And the fact that we need money, kay kung muadto ka sa valor, yun ni Eric, ang pinaka daw diri nga murag convenience or kanang grocery store is valor, no? Kung muadto ka dito, no, and spiritual kay ka, pwede man sa siguro na siya pwede no magkuha kasi mga gamit nga palitonon. Adto ka sa cashier, kunya paglinya na ina din itay, no? Itay pa kanang iyahan punch, no? Yun siya pila ba sa badali lapad, no? So, yen, no siya 4,000 yen, no? Meaning nga ako na lang pinisayon kini mong kabalo maghinapon. Inunday mo sige ato na lang ikaw nga Pilipino ang cashier. Abi nimo dai, no? Ana Bisaya yun. Pagpupong simpa karon, lapi kay ko ka panalangin, gabi nga panalangin sa Ginoo sa kuano, spiritual kay karon. Kanang 4,500 yen in the name of Jesus. Payad na siya. Kasi no, madaot ang atong simbahan na asa man ka kasimba, sir. Di ba na pwede ibayad, sir? No? Kailangan na agyoy kwarta. So, sa laktod nga pag-istorya, no? Ang atong kinabuhi, sa adlaw-adlaw na itong kinabuhi, nag-involve siya o kwarta. And daghan po sa ato ang problema o kwarta. No, kisa sa hindi wala problema kwarta. Panan, no? And daghan Kristohanon, no? Kani nga area isa po ni sa subidahon kayo nga parte sa kinabuhi. Subidahon ba? No? Uphill climb. Ha? Tungason ng subidahon gabi. Wala kasabot na diri subidahon. Tungason, no? Nang lisod, no? Nagamingon nga ako sa akong kinabuhi, no? I already experienced breakthroughs, spiritual, relationship, pero financial, murag lisod ba tayo? Wala, yun, no? Siguro na ay problema sa imong kinabuhi. Na ay problema sa pagdala nimo sa imuhang panalapi. And ato nang mahibalan later on. In Matthew 6:21, it says, your heart will always be where your treasure is. Do you agree with that? Your heart will always be where your treasure is. No? Kung asa daw ang imuhang bahandi, tuapod mo sunod ang imuhang kasing-kasing. No? And many times, gikan sa ako ang pag-eskwela, ako yung mahibalan akong kasing-kasing na adiri, di ba? No? Pero usahay, no, kanang ma-consume na ta sa kalibutanon nga mga butang, ang atong kasing-kasing usahay mabalhin asa man. Diri, no? Mabalhin diri ang kasing-kasing. No? And isa na sa ato ang dapat nga likayan. And ang kani ato ang kani daw ang finances or ang kwarta, mao ni siya ang mag-determine sa atong value system. So unsa man ning value system? Ako isod kini sa Binisayon, di ko kasabot usa ka Binisay, no? Value system is the ethical and ideological values that an individual holds. No? Pasabot ini, while two individuals may share a set of common set of values, but mag-differ sila kinsa ang mauna sa ilaha, di ba? Para sa tuwa, no? Ang uban pamilya, uban tao, mas importante sa ilaha ang sagina, no? Ang uban priority nila ang kaon. No, ang uban bahala na buhay sunod ang ref basta kay ang sanina branded. No? Bahala na ang gisuot, way klaro, basta kay wapo ang sakyanan. No, muna siya ang pasabot sa value system. No?
Ang value system now is determined by the heart. Ang heart ang ga-determine niya na kung asa padulong niya ibutang ang iyahang kwarta. And in Mark 12:30, nag-ingon po no, and you must love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, and all your strength. Now, first yun is you must love the Lord with all your heart. Sa tibuok ni mong kasing-kasing. But remember, Matthew 6:21 says, your heart will always be where your treasure is. So, para nga mauban o ma-reconcile nato ning duha ka bersikulo, no? It means that to be able to love God with all your heart, you must first give your treasure to God. Whatever that you treasure, you must imo nang isurrender diha sa Ginoo. Muna siya ang pag-reconcile anang duha ka bersikulo, no? So nakita nimo that we need to realize, no, na ang giving is very essential because it allows God na madakpan ang imuhang kasing-kasing, no? Kay kung imong kasing-kasing wala diha sa Ginoo, lisod sa imuha mohatag sa mga butang na importante sa imuhang panahon, no? Ang imuhang bahandi, no? Imuhang talent. Sa buot nga pag-istorya, no, kung ang Ginoo gi-require kaniya nga mohatag, wala na siya nagpasabot nga He needs those things from you. But He wants to capture your heart. You cannot separate loving from giving. No? You cannot love without giving, but you can give without loving. Parihan nagyapon ko na sa kanang mangulitaw, bitaw ka, no? O sa katong mga minyo na diri pagpangulitaw ninyo sa inyong mga asawa o inyong mga uyab before, no? Sa mga babae, warning ni siya sa mga dalaga, no? Galing mangulitaw sa inyo ha, niya maingon nga, ihatag na ako sa imo ang bulan, adlaw, mga bituon. No? Pero dili gani siya kahatag og panahon sa imo ha, panahon sa mga importante nga mga adlaw sa imong kinabuhi. He can even treat you dinner during special occasion. Namakak na, ay paila na day, no? Kung sa Cagayan, paila, istoryahin. No? Ay paila na, no? Kaya kung tinuod ka nagigugma sa usa ka tawo, tanan kaya nimo nga ihatag. The same po sa imuhang relasyon diha sa Ginoo, no? We are to give not only financially diha sa Ginoo but also our time, our talents, and our own self. Una sa tanan ang atuang kaugalingon, no? Money is a value system. What you do with your money determines what is important sa imuha. No? Kung asa nimo ginaadto ang imuhang panalapi, imuhang kwarta, mao po na siya ang nagpamatuon kung sa importante sa imuhang mga butang, di ba? No? Kami sa mga asawa, pag binyo na mo, ingon din ko sa iyaha, no? Hikawin na lang po sa tanan, no? Ayaw lang ang pagkaon, no? Sa masawa, pwede ito mag-inot-inot kang sa mga sana mga butang, mga anib, pero pag sa kaon gani, ayaw ko inot-inuti. Nagkaka ba sa lawas? Mag-ibitok, no? Kaya mo gina ang ako, no? Gusto ko nga, trabaho ko, og ayo, ning kamot, no? Usahay 24 hours magtrabaho para na makakaon. So muna siya ang usa sa importante sa ako ang kinabuhi, no? Aside pa also sa ako ang obligasyon diha sa Ginoo. Siguro sa inyo lain-lain ang importante sa inyong kinabuhi. And dapat hinumduman nato, no, nga every time nga dili ka mo hatag unsa ang para sa Ginoo, kay imong ipalit og something, no? Makasabot ra bitaw ng Ginoo dili sa kumahatag pero no tayo sumupuri kay naibag ko nga iPhone 6. So yan do. Ay iPhone 7 do. Behind me ang Pilipinas kay 6 pa man sa mga. Palit sa nako ani or mga babae mo palit sa og bag, mo palit sa og shoes. It's as good as saying sa Ginoo nga Lord, mas importante pa ning cellphone kaysa imuha. Kay mo man ang imuhang giadtuan sa imuhang panalapi. Unsa ang imuhang gatuan sa gamitan sa imong kwarta, muna siya nga istorya unsa ang importante sa imuha. Sa mga lalaki, basketball shoes, unsa ba, no? Imuhang gakuhaan, gapaksian ang imuhang para sa Ginoo, kay imong ipalit og sapatos,
Unsa ba mga gadget na po yung mga lalaki karon nga vain kayo no? Daghan pa og mas dako pa og kikay kaysa sa babae, no? So, ako'y nailan ana, kailan po sa iya. Everything na imuhang paliton or imuhang gastuhan sa imong kwarta kapalit sa unsa dapat imong ihatag sa Ginoo, imong giingnan ng Ginoo, Lord, mas importante pa ni sa imuha. No? Ang dapat nato inumduman, no? Whether muhatag ka o dili diya sa Ginoo, magpabilin siya nga Ginoo. Way mawala sa iya, pero sa imuha, daghan mawala. No? And kung tanaw na to ang Bible no sa mga story sa Bible katong mga tawo nga naagi kasing-kasing sa paghatag paunsa pud sila gipadalaginan sa Ginoo. For example si Abraham. No? Si Abraham grabe gyud ang kasing-kasing when it comes giving to the Lord. No? For me the greatest example no when Abraham was asked by God no nga iyang ihalad ang iyang anak. Sa tanan nato din nakahibalo nga siguro taon sa story kang Abraham ug kang Isaac. No, before si Isaac ihatag sa Ginoo, grabe pod nga hulat nila. Di ba kung ikaw na ay butang nga ihatag ang Ginoo sa imuha, nadugay kay nimong gihulatan, unya nadawat na nimo, unya pangayoon balik sa Ginoo, no? Sa mga Lord oy, hatag bawi, no? Pag sure dia Lord. No, pangayoon nimo nga imo naman gihatag. Pero in the Bible, wala ka nakakita ang nagbagulbol sa Abraham. No, when God said, no, you offer your son Isaac to me. Walay duha-duha, Abraham, no, obey the Lord. Bisan pa siguro no, imuhang ma-imagine si Isaac before siya katong na officially naanagi dito sa altar nga i-offer. Grabe siguro ang pangutana ni Isaac, no? Grabe siguro ang iyahang kakulba. Si Abraham po, isa kabalo sa akong pa-explain, but without any complaint, Abraham obeyed the Lord. Unsa man ang uli niya na. God said, Genesis 12:2-3, said to Abraham, I will bless you, and through you, all the families of the earth will be blessed. It's as good as saying, tungod sa imong paghatag, Eric, no, tanan nga mga kagupa, kaparintihan, clan, pamilya, sa te, ma, o sa lasay nito. Sorry, Resa. Lasay will be blessed because of you. Tanan taga Davao, tanan taga Cagayan de Oro, tungod sa imong paghatag, mapanalanginan usab. How do you like that? No? Because sa imong paghatag diya sa Ginoo, iyang isaad ang prosperity sa imuha o sa tibuok nimo nga banay. So like I said before, no kanina, na maybe ikaw ga-wonder nung saan mo na ko paghatag nga pirmi naman sakto ang akong kwarta. Ulang pagani usahay. No? How can I give nga wala pa na ako nadawat ang ako ang sweldo? No? Overdraft na. No, sa kadaghan nga bayronon, sa kadaghan nga padalhan, sa kadaghan nga mga obligasyon, saan man ako paghatag? You know what? If you are in that situation, maybe there's something wrong with you. Maybe there's something wrong with the way you handle your finances. In other words, maybe you are stealing something from God. So ako, nagdapo ko sa usa ka pamilya nga pobre gyud, no? Ang amo ang kinabuhi sa una, gamay pa ko, no, kanang makaingon ka nga kung makakaon og katulo sa isa ka adlaw, swerte na kay na, no? At kung naay dukot pag mata sa buntag, magipay na mi kay pwede na siya ilugaw. No, lami man ang lugaw, di ba? Pero pag maglugaw kag dukot, taman, pait. No? Pait siya. And ang akong manghod, no? Malipay na akong mama nga makadede siya og milk straight sa isa ka simana. Kaya usahay yung idede, wala ka ng lawot. Lawot or usahay kapi-kapi. So ng kapi-kapi, piki ng kapi. Nga naman, rice, imuhang, sanglagon, nga, muna din na siya. O, tapos tingin na ninyo, wala siya ang kapi-kapi. Tulisod yun. Apa, nagdako mi nga akong mama, nakita na mo, nga bisan unsa ka lisod, muhatag siya diya sa Ginoo.
That's why gadako po, nanagi na sa kuwang hunahuna nga ang paghatag sa Ginoo dili siya gamatter kung daghan imuha o daghan o wala imuha. No? And bisan sa akong pagdako, wala din ako, bisan ako mama, sige siya hatag, wala din ako na-experiencehan nga kanang diretso na change sa namuang kinabuhi. Even katong elementary ko, pag high school na ako, lisod gihapon. So pag nakita na ko ang Ginoo, nag-provide siya nga ma-meet amo ang pangaladaw nga panginahanglanon. Atong naana ko sa high school, nakita na ko no, sa amo ang simbahan sa GCAF, sa kinabuhi sa mga tao sa GCAF, na grabe ka bless. Ano ko ba? Lord, gano'n ka na sila, grabe mga panalangin mo sa ilaha. No? Niya, anong sa mo medyo, maghihapoy ko, Lord, kaning, wala maging naundang ning, subidahon, sa ganito, tungason, no? Wala maging naundang niyong pagtungas, Lord. Kung tunga-tunga tayo, bitagaan na gamay negosyo ng papa, o parcha sa usa ka negosyo, wala maging asinso. Yun ang ginawa sa kuwan. Lord, you learn from those people ngayon mo nakita na grabe ang pag-asinso. And isa sa akong nakita na grabe ka-common atong mga tao na akong gihimo nga model sa akong kinabuhi from our church. Grabe sila muhatag. Kabalo ka, pag naay need ang church or naay nahibalan nga igsuon nga pananginahanglan, ang uban sila maghilog pa kinsay muhatag. No? No? Kaya bitaw mo rin mangaon, bitaw mo nga pag-abot na sa bill, pag-estudyante pa, no? Pamaro ay, o layo-lahi na yung buot, na nilay kulang, gamay na din kulang. Pero pag professional na, mag-ilog na dahil, bro. Sa church na mo, inana ako, no? Pag na-I need, no? Yung galing pastor, nanginahanglan ta o aircon, kay medyo kulang na ang atong aircon, nanginahanglan ta sa system. Kana sila nga mga tauhan na muna ang number 1 nga muhatag. Pag naay nakita nila nga igsuon nga nanginahanglan, dili na kailangan i-challenge, muhatag. So in other words, muna siya ang ako natun-an sa ilaha. So I pray to God, Lord, gusto ko mapareha sa ilaha. So when they share their testimony, paminaw gid ko no, yung paghuman, grabe ng pakpak. Grabe Lord, no? Nahanap ko tayo magpadalangin sa ako, Lord. Siya na tuni ang ilang kinabuhi. So yung po sa Ginoo, Lord, starting now, high school ko, ihatag na ako sa imuha kung saan para sa imuha. And kung estudyante ka, pila yung allowance, gamay na biya yun. No? And kung kuhaan mo, matintal biya ka, wala na po yung pang arcade pagkasabado, or wala na po yung pang palit o banana Q, pang palit o McDonald's na tanang burger. Kaya bisa kung sa kalisod sa una, pag Sabado, Domingo, kailangan lagi kayo pangpalit o McDonald's burger. Okay, mga laan man. Or na kayo pangpalit o tokens. But kaya naalam ako yung decision sa kinabuhi, nga maubay ko sa ginawa ng area, sacrifice na ako ang uban. No? Hatagin po, sahay, sakit yun. Ako naman tagining mapalit o tokens, but I obeyed God. No? And gana siya nga practice, nadala na ako atong pag-college na ako, and then after ko graduate sa college. Pag graduate na ako college, ato naman ito yung negosyo ng gamay akong papa. Ingon niya na, Ron, graduate naman ka o college, ikaw na dalaan ng negosyo. Kaya ako dili ko gusto. I-graduate ko industrial engineering. No? So gusto na ako magtrabaho sa dagko nga kumpanya sa Pilipinas. Okay, wapo man ang promise, after of 6 months, nananay kay car plan, nananay kay housing, maka-housing loan na ka, o nanakay housing allowance. Kaya hay ba? Kunya, katong business nga hatag sa papa nga, ipamanin sa buha, no? Ingon siya kaya daw ipamana, para sa ko, di man ito pamana, torture, no? Silot. Kaya ano, yung negosyo nga hatag, dako pa nga ang interest bayaran sa bangko kaysa income niya kada bulan. Ang akong papa o yung family engaged sa kanang security agency without we provide security agency sa mga establishments. Kato nga tayo na analay 42 ka tao, no, kung security agency ka, 42 na lang yung tao, may 5 sinatan na lang. No? And then, sa opisina, ang utang sa bangko, sa isa ka bulan, ang kita sa 42, kulang pa ibayad sa interest sa utang. No? And sa opisina, no, wala ay computer, ay typewriter, kulang og S, kulang og R, kulang og O, no?
Ang table, duha ra ka buok, nasa secretary o supervisor, ako wala yung table, ito, pahita mo daan yun. No? Kung sa man may manage ani. No, pero ang Ginoo na ingoy siya sa kuaron para dihamid ka. No, nag-wrestle gid ko ana sa Ginoo kay ko, Lord, dili gid ko diha, Lord. Wa jud ko'y kaugmaon diha, Lord. Ang ako ang pangandoy sa akong kinabuhi, di gid na ako makabuot. No? Patay diha ako. But you know what? I obeyed the Lord and naagid ang kalinaw sa akong kasing-kasing. Sa una na akong bulan sa opisina, mura ko buang. No? Okay, mabuhat. Sige kung harang-harang. Amo pa yung office kay init kayo, kay naayatok, may ceiling. Nakapoy mo kaya niyo eh. Yung Ginoo, Lord, kuni, unsa ang naadiha. So una na ako nakita ang ilahang ledger sa ilang record. Kita na ko ang mga gasulod nga kwarta, ang utang na. Tinanotice na ako, dito sa ilang record, wala yung sila kahatag o tithes. Ano ko nga pa, ako sa mama, ma, anong wala kang tagahatag o tithes? Masuko man ng papa. Kaya akong papa, Kristiyano, pero hilaw. No? Kaya kanang pag-ihatag na bitaw ang offering bag kada Sunday, kaihion na yun. No? Kalibangon, or ring lang galit ang phone, bisag walay katawag. Hello? No? Paano ba? Kung nga, sige, istoryahan na ko si Papa. Kung Papa nga, Pa! Ingo naman giningihatag ka ang pag-manage ani. Ay na ko hilabti kung sa akong decision with regards to finances. Una-una siguro sa Papa. Kung sa man sa finances, diyan. Puro man ang utang. Sige, imo na. Ikaw na. No? Okay, ha? So una na ako ang ihimo nga decision katong time is, this business will really give tithes and offering diya sa Ginoo. No matter what. Kung pila ang kasulod nga income, waan unang tithes and offering ay bayad sa utang. No? And you know what? Sa hinihinay nung amo nang giubin ay gasulod nga duha, tulo, lima ka kliyente, so nalungagan ang income. Sa hinihinay, no? After 1 year kapin, among utang sa bangko nga almost 1 million pesos with the interest. Among naimpas. No? Naimpas na mo. And sa una, wala gid may typewriter, nakapalit may isa ka computer. Yan sa una, mag-supervise mi sa among mga guards, mag-commute rami sa among supervisor na isa, or mag-apply. No? After that, nakapalit mi yung isa ka motor. Nakapalit mo isa ka motor. Makapil may bidding sa una, among mga nakasabay na sakyanan, cruiser, pajero, kami park na sa among motor. Lunsin pa yun, midin China. Park. Pero wala na ako naging mind, no? Kaya akong focus is musunod sa Ginoo. And every time na ay bagong nga client, we give our first fruit. Tanan na mo ang ginansya atong nga kliyente, ihatag na mo sa Ginoo. No? And after, alam mo, Lord, lisod masad kayo ni Lord nga, lagi o kayo matuan mag-motor, delikado. Nagaya kong sakyanan, Lord. And after mga almost 2 years na ako sa negosyo, kapalit niyo og second hand nga sakyanan. No? Oto masakyanan, bisakyanan mo ni Eric, ganito limpang sa bukit nun. Anyway, no, ana gid ang pagpanalangin sa Ginoo. And katong nakabuilo-builo nami, no, after mga 2.5 years, amo ang 42 ka tawo, nahimo na siyang 200 plus. No? So, daghan na gid ang gasulod. Ako papa, nagaingon siya na, o sige, ikaw na bahala, anak. One time, nakakita siya, pila ang ginahatag ka tithes o offering. Nakita niya. Run. Ano yung ginahatag sa simbahan? Nung uma. Sabi yung katagaan na yung jikap na dato nga na. Nasaya ka ng kwarta. Hindi ko nga, ops pa. Remember ka, nag-istorya ta, hindi na ka mangin labot. Pero, ay na pa, no? Ikaw na mo na ayaw na, no? So, katong primero, akong papa ang kontrabida sa paghatag mo, but later on, na-realize niya na kailangan yun puhatag. Pag kami hindi na ako, no? Na napangasawa, of course, bigyan naman ko, no? Ang asawa po, during that time, ilaw paghihapon, no? Ilaw pa. Pag naay mo pag-abot sa offering, no? Mga atol at tiil. And one time nag-join me og prayer meeting, no?
Naay nag-challenge nga pastor ba? Kanina siya nga time, wala pa rin akong wife ani. Ako pare nag-join with prayer meeting. Naay pastor na to sa Bukidnon. Ingon siya nga, ang ato ang simbahan dito, gakadako na. And naata itong simbahan karon dito, gaabang rata. Kailangan ta mo palit og yuta para tukuran og simbahan. Ingon siya, kailangan lang ta og 10,000 pesos. And while naminaw, nagkuhan siya, nag-challenge siya na, nag-speak kita ginusawain siya nga ron, you need to give. Ay ko nga, Lord, gusto din kayo mahatag, pero wala yung kuy mo na takaroon. Lagi yun, no? Wala lagi. Lagi. Nasa mo ang ATM. Kapitaw nun, ako yung 5,000 kapit sa ATM. Iko nga, Lord, wala may ATM ko, hindi mo ka-withdraw. Siya nga, dili naman ka rin mahatag, pwede. Uma, Muta na gali ang pastor, pwede pa uma, napa na siya taman diri. Pagtaw-taw, dala yung pastor. Taman pa ko sunod si Mana diri, pwede pa na ko hulatan, ang inyong mga gusto ihatag, ipahatag lang ang atong pastor. O sige Lord, sige, mahatag ko. Pag uli na ako, ikaugma na Lord ha, kapoy na ra ba? Sige, ugma na, pagka-ugma. Sa'yo pa sa buntag, ipukaw na ko sa Ginoo. Ron, mahatag pa ka. Ay, nakapoy ato na ko sa ATM. And tuyo itong ATM na busy. Ika na bitong naka-decide na ka nga muhatag. Pero ang yawa ay kang tintalon nga yung hatag. Naka-decide na ko nga muhatag. Pero nagya po sa una-una, mangita o pagi nga diya po na muhatag. Dito po sa limkit kay mag-open ay mag-withdraw sa BDO. Ay grabe kayo ng pila niya sa BDO sa limkit kay. No? O Lord, pagtaas kayo ng pila ka sa BDO, uligid ko, bahala ka diha. Paglabay pa lang ako, padulong pakita, kinako, tag-as yung pila, naman na, China Bank, BDO, BPI. Tag-as yung pila, tuwa, ulit ikaw. Pag-agis ako sa kailangan, tumatungagin sa BDO, wak yo'y galing niya. Murang gibutangan mo ito, red carpet, napigaan ako. Grabe, basad kaya ni wak yo'y galing niya. So, park ko, offline, may gini karoon, pasiway galing niya, offline, hindi. So, pag sulod pa lang ako, klaro kaya ang screen, insert card. Uy, wak hindi na offline. No? So, gi-withdraw na ako, gihatag na ako ang kwarta. After bilo, paghatag na ako, grabe akong kalipay. Grabe na akong kalipay. Ingon ko sa Ginoo, Lord, ihatag ko para sa yuta sa ikong simbahan. Ako pong pagampo, Lord, tagaan ko kunin mong yuta. Ako galingon, para sa ako ang pamilya puhon. Ginoo, wala problema ron, padayon sa pagampuan na. No? Kung naminyo na ako, paghihapon ang yuta, ihatag yung pangagit ako sa Ginoo, wala paghihapon. Naanak ng asawa, no? He joined me, o ka na one time, kaning salo-salo sa mga taga-church, nag-invite sa amuang church to para i-challenge to purchase the lot to use sa amuang church. Tingala mi, nagipakaon mi og labi kayon, invite me for dinner. Ano sa kay rason ani bang apit ta sa gi-invite. Pagkahuman ta kada lang pastor, ana na siya basta pakanmo na galing og labi sa inyong pastor, invite mo dinner. Challenge mo na. Tama mo ilan kang ginapaliton diri? Wala. Kamuha na dito, challenge na mga pastor. Kailangan na ito, mapalit ato ang adjacent lot ng likod nga lot para nga makatugod ang bigger na church. During that time, ang asawa, after kaon, wala yung tingog-tingog pagkadumog niya nga ipahatag kay me. Ano ba na Lord? Ako Lord, ang pangutan ko ni mo, mahatag kaya ito. Yuban ka ni mo. At yung kayo mahimo na, hindi mo rin yung asawa na dyan. Pauli na mo, agin may istorya about anak. Okay, akong wife, basta hatag-hatag sa una, makikita ganina siya na, huy, bakit pa kaya yung ginahatagan? Ay, no, uy. Oops. Ayaw din na ilang tigang, kaya na. Basig maura na yung rason nga pulihan na ka. Dili kita na ako na pulihan na akong wife mo, wala nulit. Kabalo ko gang kanang wala pa gina sa imuha karon nasa imong kasing-kasing paghatag. Pero ako pag-ampo iga nga masabtan ug madawat gyud mo unsa ang paghatag sa Ginoo. And adlaw-adlaw ako ginaampuan sa akong wife. No? Tumatag hilom kay siya. After sa dinner, pag-uli na mo, wakit siya istorya ko nga Lord na. Ako kini nga problema Lord kani paghatag ko kani gid ang biruan nga mingon nga ayaw, no? Pagkatong matulog na matulog ana siya gang. Nagkatong ganina ba atong challenge bitaw ni pastor. Siguro kailangan ta mohatag ato gang
Ha? Ano sa garbin? Ingit ka, ilantad ka? Inom sa tambal ka? Napulbaan ko kaya ang wife naman ang ingon nga mahatag. No? Sige ko, sige, mahatag ka. Pila ba ni mo gusto nga ihatag? Ako, na ko'y minahula nga amount nga mong ihatag, nga makaya na mo. Kabalo ka ang iyang ingon nga amount. Gidubli niya ang amount nga gusto ihatag. No? Gusto, ha? Nagising na sa baba. Kung nga, ikaw ba ginatag? No? Pero yun ko nga, sige, gusto mong gina na ni mo ihatag, ay ang atong income, diligin nato na makaya. Masaya. But ato na siyang i-pledge with faith. Iko nga, ato na siya isalig sa Ginoo nga mahatag nato na, ang gusto pagid niya every month. No? Every month ay maghatag ato na amount. Kung sige, ato nang isalig ka, dili ko na gusto mapalumon siya ba? Nagbilagro biya, no? O sige, no? Atong pangayon sa Ginoo nga panalanginan taniya ang ana namon atong mahatag kada bulan. And kabalo mo, from the first month that we committed to give, and dili ra to siya 1 year nga paghatag, 2 years, no? Every month wala kami nag-fail og hatag atong amount. Tungod kay gi-provide sa Ginoo ang among mga panginahanglanon. Gidungagan niya ang mga kwente. And ana rin ako asawa, Lord, ay ka nang gani, hatag man ta. Mahay po ta sa Ginoo ang yuta. Para man na yuta sa simbahan, mahay po ta sa Ginoo. Sige, pakayo na to na sa Ginoo gang. Natagaan ta niya yuta. So nangayo ni Lord, tagay mi yuta po para matukuran na mo sa balay. No? After 1 year, wala pa magyapon mi yuta. After 2 years, wak paghapon. Ang asawa naningil na sa ako Siya nagang, asa naman ang yuta? Mga ha? Ano ako ba mo palinglan nga? Ang Ginoo man imong ipangayuan. Kung sa gani karon ako naman siya, asa na lagi atong yuta ba? Ingon kapag matag ta sa Ginoo na ay ta yuta. Ako na kung sa gani karon Lord, naawa na gini imong gihatag sa kuha. Kung basin ka na problema sa atong ipangayo, maybe dapat specific ta. Kung sige mangayo ta Lord, tagay mi yuta ka kanang duol ra sa church, duol ra sa highway. Para kapag mudag ko ang anak po, mag-gimmick sila, di sila dili mamalaka pag uli. Doon na sa office. Ana ayun ta Lord, ang gusto nga pangayon nga among tukuran sa balay. You know what? After 2.5 years, no, gitagaan mi sa Ginoo yuta sa Santa Cecilia. Doon ra gid siya sa church, mabaklay ra. Doon ra sa highway, kay 1 block away from the main gate. And doon ra siya sa office. No, mga 1.5 kilometers na to our office. Ihatag na siya sa Ginoo. Napagipakapin. 6 months after we purchased the land, God allowed us to start building our house. No? Ihatag na siya sa Ginoo after 6 months. And ako mga friends, ingon sila, friends ako sa high school, siya nga, mubil ka inanakadako nga balay ron. Niya, imong kwarta pilara. The budget of the house was big, no? And ang among kwarta, wala na siya na 1/4 sa budget sa house. But the Lord said, start building it, and I will provide. And kabalo mo, in less than a year, we finished the house. And we were able to transfer. Before we transferred, I remember mga itong pastor nga niya sa simbahan kaya nag-challenge. Ibalik siya. Uy, nanasad ni! Nananad! No? Ingon siya katong simbahan, atong yuta nga atong ipalit. Natukuran na nato og simbahan, nakita niya. Kung tanawa ang mga tao, nanggawas na kay puno na kayo. So kailangan na to i-expand, kinahanglan na punta og 10,000. And gapaminaw dyan ko sa Ginoo, wala magkukunya gitandog. Kung na, pasinsa, ka pastor. Yun, nakiistorya Ginoo sa ako, di ko makahatag na sa imuha. Kung asawa kay nagikuman, gang, matag ka sa yagan. Unsa naman ni Lord. Kung nga, pila man ito ihatag, siya na, katuihan di pangayo. Kung nga, wala natay makataranggang. Natay 10,000 diri i-down man nato para sa ref. Ato ang balay. Ato ni ihatag, saan naman nato pagpalit sa ref? Wala kay ref. Sige lang, ihatag lang nato. Saan naman tao kayo? Ihatag nga mo, no? After 3 days, nasuto lang, no? In a week, somebody came to me, no?
a member of the church, ingon siya, Ron, kumusta yung balay? Mga manalagi ko yan, pero tapay mga palitunon ng mga butang. Siya nga, yan namin kita ng tanaw na ref. Dauna na mo 10,000, 30,000 man ang word sa ref. Dauna na 10 para gamay lang monthly. Kapag doon ngayon siya nga, Ron, ikaw na bahalaan ni. So gusto ko mag-sow seed sa imuha sa imong balay. So, ako gidawat ako na ako. Wala na ako kitanaw na sa envelope. Dawat ako Pisman. Para ko sa bulsa ko ang ni Pisman. So, thank you kuya. Dali ko CR. Pila kanina Pisman. Tawag na ko, cheque. Pagtanaw na ko sa cheque, pila ang word sa cheque? 30,000 pesos. Anang Ginoo ron, hindi na ako gusto mautangon ni mong ref. Gusto na ako, payat cash. No? So, faithful ang Ginoo. Basta ma-obey ka sa iya. And you know what? No? Kani yung mga story is just one of the many stories that I've heard and you can hear from people, no, who obey God in their giving. And like you, ako sa una, pag na mag-share na, pakpak na po dito. Sa iya. Kadugay na puraan na po sige nagpakpak. Yung mga Lord, ako na po doon mag-share na Lord. Yung katanang pagpanalangin po di mo sa ako ba, ako na po na mo testify na. I know what? God really gave me the opportunity. And this is the message that I've been giving a number of times from different people, different groups of people in our church. And maybe kamo, no, don't just be contented na mapakpak mo sa mga testimony about people experiencing blessings from God. Decide to yourself na, Lord, gusto ko na ako po na testify diya sa imong kayo sa akong kinabuhi. But that listening is just the first part ng imong buhaton. The second part is what you heard this morning. Kung sa imong nadunggan, apply it to yourself. Kinabalik-balik din ako sa tanan nga ako ang maistoryahan, makahatag ng message is that tanan nga imong madunggan sa church, sa prayer meeting, sa Bible study, kung imo na siyang kalimtan, no? Kasayang-sayang lang na sa imong panahon. Whatever it is, imong natunan karong adlaw, unsa na siya kagamay, unsa na siya kasimple, i-apply na sa imong kinabuhi suod. And one day will come, ikaw na po na mutindog diri og testify sa kaayo sa Ginoo. O with that, no, I would like to end with this challenge sa inyo ha. Maybe karon sa inyo ha, naamoy mga gikinahanglan, no? Maybe naamoy mga painanglanon sa inyong panimalay, sa inyong trabaho. Maybe gusto mo ma-promote sa inyong work, or gusto mong expand sa Ginoo ang inyong business. Gusto mong maka-start o kawalingon inyong negosyo. No? Start it right with the Lord. No? Kung sa una, galikay-likay ka sa tithes, ang kwan madiri is kanang ikpan yapon, suroy, or manhi diri. No? So, sa una, pag tinghatag na, no, kay hiyon na rin ka, nakaroon po kita siya. Bitaw, when you give to God, it should come from your heart. No? It is kanang tempting that when you give, you always want to expect na naihatag ang Ginoo sa imo. No, there's nothing wrong with that. But in giving, if your main reason of giving is just receiving, no, dili po na siya sakto. When you give, it should be out of your love diha sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing, imong unang ihatag diha sa Ginoo. Kay Ginoo wala nang tan-aw sa kung unsa o pila ang imong ihatag, but kung unsa ang nasa imong kasing-kasing. I want you to close your eyes, no? And I want the praise and worship to come up here. I want you to close your eyes, and kung sa imo ang kinabuhi, no, dili ka consistent sa paghatag diya sa Ginoo. Or in other words, many times in your life, imo ang gikawatan ng Ginoo. Ask for forgiveness from the Lord. Make it right with the Lord this morning. I want you to bow down your head, and I want you to ask for forgiveness and make that commitment karong adlaw. The Lord, karon na ako nasabtan or ako na pahinumduman karon ang paghatag diya kanimo, no, dapat magikan sa akong kasing-kasing. Kung gusto na ko, Lord, nga ikaw ang maging una sa akong kinabuhi. Nga sa ako ang value system, Lord, ang paghatag diya sa imuha, maog yun ang ako ang prioridad. No, isulti na diya sa Ginoo. Make that commitment
to the Lord this morning, that Lord, I will never steal anything from you. In my tithes, I will give what belongs to you. And out from an abundant heart, I will give my offering, my first fruit. Unsa man imong gusto ay hala diya sa Ginoo. And whenever the Lord speaks to you to give to someone, to give to the church, to give to a missionary, to give to whatever it is, Lord, that you are part of, Lord, dili ko magduwa-duwa sa paghatag nini. And maybe sa inyong church, so daghan mong panginahanglanon, no? And walay lain nga tadugon una sa Ginoo kung dili ang mga katawhan po sa simbahan. And I want you to respond, to respond to the challenge from the Lord. If you see and if you know or hear a brother who is in need, and the Lord, nag-istorya siya sa Ginoo nga tabangan nimo ng tawhana, don't hesitate, no? Sow that seed of love. Sow that seed diha sa imong igsoon. And be assured that dili gid na masayang ang imong paghatag. Dili gid masayang ang imong paghatag diha sa Ginoo. I want to close this in prayer. Father in heaven, nagpasalamat mi sa imong kaayo sa kinabuhi karon, Lord. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanamo. Salamat o God sa panalangin sa lain-lain nga parte sa among kinabuhi. And thank you also, O God, for your message to us this morning. Father, I pray and I declare blessing, O Lord, for this church and for every individual and every family represented in this church. I pray, O God, that you will bless them abundantly in all areas and aspects of their lives. I pray, O God, that you will provide for their needs every day. I pray, Lord God, for healing for all those who are sick. I pray, O Lord, that you allow them to accomplish the things that they need to accomplish every day, O Lord Jesus. And I pray for every family and every relationship in every family that you will protect it, you will nourish it, nurture it. Kung namay mga pamilya, Lord, na panagbigil, paggubot, I pray, Father, that for your reconciliation to take place. I pray, O God, that you'll continue to restore and build families, Lord God. Every family represented in this church. And I pray, Lord God, that you'll continue to grant the desires of their hearts. Bless their careers, bless their works, O Lord Jesus. Bless their businesses. Bless this church, Lord, that it will become a blessing to this community, O God. And that they will also be a blessing even to their families back in the Philippines. Salamat, Lord. May you continue to speak to them in your own special way. And may this church, Lord God, and everyone part of this church will truly seek you every day, O God, sa ilang kinabuhi. I give you back all the glory and the honor, O Lord Jesus. This I pray in Jesus' name. Amen. God bless you, everyone.